Hello. Naimbag na law tayo kakabsat. Amen. Hallelujah. Sino tinaragsak? Ta Domingo manan. Amen. Hallelujah. So nga tumadar tayo nga rot kakabsat. Irugi tayo niti maramit tayo datang bigat. Hallelujah. Takot sagana kayo ita kahit kung Ilocano nga talaga tikantaan tayo. Ilocano, sorry pa dagay Tagalog kan English. Narasay mo siguro ti ko. Di na mawatan ti Tagalog. Hallelujah. So nga naragsak tayo kasi di anak ti Diyos. Amen. Kantaan tayo manggaro tajay ABC nga po nada. Kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo nga na espirituan. Amen. Hallelujah. Brother Ronald Correlia. Tayo natin agopin ng prayer. Amen.
Magkararag tayo agabsat. Managayat kin managparaburo na nga Diyos, amaming dasa dilangit. Daydayawan da ka, itantanok da ka, rukbabon da ka po. Alay ta apo ti mi parabang, ta mabigbig mi laonay, sikat di Diyos iti kalman, ita kantiak na nayon. We worship you, Lord. We worship you. Apo kas mapang kami ti mikado nga paset ti panagdaydayaw mi. Ti maminsan ng payapo madaras. Agpakumbaba kami apo dito sa ngwanam. Tapno apo dumawat kami iti pamakawan. Inyaman na po dagiti naramidan mi nga sa nga makayayo dito sa ngwanam. Iti wagas ken kung panagsao, panagsasarita, panag-isip. Kinagiti aksyon mi Father God. Pakawalan na kami apo. Pakawalan na kami. Kitlinisan na kami apo dito napatig nga dara na po mga Isus. Tapno apo awan tilapad. Nagiti araraw kun karkararag mina nga dumano na apo dito sa kanam. Thank you Jesus. Salamat apo di pinakawalan. Agyaman kami nga na po ti kinambag mo. Dati unos na po ti makabulan. Narik na mga po ti kinimbag mo. Naiwanan na kami. Prineleksyonan na kami. Ginagasa mga po dagiti masaksakit mi. Ang kastamot apo yung pasabot mo apo dagiti kasapulan mi tinanaw. Nahimbag ka apo. Ni ka naman apo sang ka nagkurang ka na kami. Daydayawan na ka apo kan kanayon. We worship you, Lord. Dawata mi mit Father God nga dawata mo apo. Bendisyonam dagiti aramato mi nga nagsapa. Manipod apo ti MC, lagiti mangidalan apo ti kang kanta, mang testimony. Ganang lalo apo iti adipom nga mangbinsa-binsa apo lagiti nabalito ka na po nga sasaom. Anoint him, Father God. Tapno apo dagiti nga sasaom, maawatan mi, maimula apo diti kaunggan ti puspos mi, kati soda apo ti pagbiyagan mi apo nil dawal daw. Apo, agyaman kami apo dagiti magmo. Italag mi aming king ka, Father God. Giti aramid ni apo nga pagdaydayo itang aldaw. Ket rumwar kami to apo at diti nga pagdaydayawan. Nganap na apo ti bendisyon mo. Thank you. Thank you. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Baga na ni Pastor Kurt, may isa lang kanot ag testimony. So nga, agibagaman iti Hallelujah! Na naksiyat nga talaga ti agsirbe kini Apo Diyos. Sino ti umunang ag testimony ita may isa lang kano? Praise the Lord. Hindi ko rin po sasayangin tong pagkakataon na to kasi isa lang daw po yung magte-testimony. So, gusto ko rin pong magpasalamat sa ating Panginoon sa ginagawa niya po sa buhay ko kasi sobrang great niya po, sobrang amazing niya, and patuloy ko po siyang nararanasan sa buhay ko. Though, sobrang dami pong challenges. And sobrang dami pong challenges na pinagdadaanan. Sobrang daming pressure. But God is good kasi yung anak ng Diyos, kahit napapagod, kahit nakakaramdam ng pagod, nagpapatuloy kasi ang rest natin is na kay Lord. Kaya sobrang grateful po ako. Sobrang na-amaze talaga ako sa pagkilos ni Lord sa buhay ko. And di ko na po patatagalin. I want to sing a song. Na-compose ko po itong kantang ito. Ang title niya po is God Knows. So, ayan, ang dami ko po kasing nakikita na ang dami ko pong nakikitang post sa Facebook, mga kapwa ko Kristiyano or hindi, nag-share sila ng nakakapagod, yung mga ganun, yung I am tired, yung mga ganyan. And I know na sa atin bilang mga Kristiyano, hindi naman po yung energy natin is hindi palaging to the highest level. May mga times talaga na nakakaramdam po tayo ng pagod. May mga times talaga na exhausting talaga siya. Lalong-lalo na sa sobrang dami ng ginagawa, ganon.
minsan physically exhausted na tayo, emotionally exhausted na tayo. Pero yung pinaalala sa akin ni Lord na okay lang mapagod kasi sa akin may rest ka. So yun yung, dun sa kantang yun, ganun po yung message niya. And ayun nga, mapapagod man tayo, pero I hope spiritually magpapatuloy tayo sa Panginoon. So, gusto ko pong kantahin ang kantang ito na original composition ko po, and syempre kasama ko po si Amex na nagtono at nag-arrange po ng kantang ito. The sun is up, so are you. Mind's occupied with all to do. The day's the same, or maybe not. You need to move to have a laugh. Don't wanna show that you're in pain. That little strength is all that you gain. 'Cause they're used to see you fighting when you really feel down and dying. It's time again to face the world. They say don't give up, you need to hold, but it's tiring. It's tiring chasing your dreams and doing the same old routine. It's tiring. But you can tell God and be real with Him. You can be you, you don't need to pretend. If you're out of words, just cry it out. You can whisper if you can shout. When it's time again to face the world, please don't give up in His promise. Just hold if it's tiring. You keep those smiles and try to hide. Show them you're strong, but weak inside. If it's tiring, if it's tiring, chasing your dreams and doing the same old routine, God knows. He knows. He said, if you're tired, come to me. I'll give you rest. When you get on your knees, He knows and He sees what's inside you. He said, if you're tired, come to me. I'll give you rest. So don't worry, He's preparing the best. When you get on your knees, He knows and He sees what's inside you. God knows you're tired. God knows you're trying. God knows. He knows. Amen. Glory to God po. Very emotional po ako kasi I wrote this song talaga based on my experience. And God knows
God knows what's inside me. And yun po yung rest ko. God is my rest. So yun lang po. I hope na ganun din po kayo. Rest in the presence of God. Amen. Hallelujah. Nagpinta sa kansyon na. Hallelujah. Kumbaga, mapangka kinapo Diyos. Tano, di ka aming ako. Pintas. Hallelujah. Amen. Sak siguro mo ito nga, ag-testimony ako siguro no, kan? O tatan. Hallelujah. Ag-testimony mo ito no, rebasit lang. Hallelujah. Kahit kung magpasalamat kini Apo Diyos, na nag-start mo ito dyan akmi, nag-isuro. Thanks God. Hallelujah. Na-answer prayer mo tayo kararag mi, manong nga taon. Thanks God kasla ni saan itak ba na diragsak ko na nag-start mo so na nag-met gaya majay pagadalam darak mo ano lumakay bumakat so dan tagtaragan kingkan so nga manak anjak nga nagriga takmat nga nagpadal nga mtata mariri nakmutan na jinam ay ko ko na karod agid duro agid tulo daktulangan yun injak to nga sumalsalogan itulod kun tulay sudan hadin no pagsurwanda. Hallelujah. So nga ro ngayon sangat ko di motor kon di na balay. Thanks God talaga nga nagimbag kini Apo Diyos basta italag mo aming kingkuana. So nga nagsiyatag mula tanto no pinag-aapit si kanto agapit. So nga thanks God. Hallelujah. Ayabag nga rotin inti tay so dati Hallelujah, hallelujah. Amen. Oras na naman po para purihin natin ang nag-iisang hari. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos na si Heso Kristo. Amen. Hinahinyan ko po kayo na tumayo at sabay-sabay po nating papurihan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Huwag po kayong mahiyang magpalakpak, sumigaw, sumayaw at tumalon dahil lahat ng gagawin natin ay para lamang sa Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka! Dakila kailan may di mahihigitan. Ang ngalan mo ang kaligtasan. Ang iyong kaharian ang aking halika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan.
mananatiling ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan. Iyong kaharian ang aking adhika, O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan. Ang iyong kaharian ang aming adhika, O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Hallelujah, hallelujah, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Isang hari na kayang tumanggap sa makasalanan, Panginoon. Ikaw lang ang nag-iisang hari na kayang magmahal na katulad ko, na katulad namin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka, O Lord. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Oh, sa'yo ang taharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Oh, sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan. Ang iyong kaharian ang aming hadika, O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan. Ay iyong kaharian ang aming hadika, O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Huwag mong pigilan ang sarili mong sumigaw. Kung sa tingin mo, ganyan mo mapapapurihan ng Panginoon, gawin mo. Kung gusto mong tumalon, tumalon ka. Kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka. Pumalakpak ka. Gawin mo lahat ng sa tingin mo ay nararapat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo
langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Oh, sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan. Ang iyong kaharian, ang aming hadika. O Diyos, dalangin ko'y maghari na. Oh, hallelujah. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Patuloy nating papurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Habang di karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan hindi nabairan ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Hallelujah. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Di kayang tumbasan. Niyakap
yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabairan na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa tuktulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tuktulang biyaya mo. Oh, hallelujah! 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 Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Sa mga oras na nagkukulang kami, patuloy kang nandyan para tanggapin kami, Panginoon. Napakabuti mo. Ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. At lahat ng ito ay karapat-dapat lamang na ibigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah! 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 Oh! Hallelujah! 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 Oh! Hallelujah! 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 Oh! Hallelujah! 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 Wala kang katulad! Wala kang katulad! Wala nang higit sa'yo! Wala kang katulad! Oh, hallelujah! Wala kang katulad, oh Lord! Hallelujah! Ikaw lamang ang Diyos na sasambahin namin. Hallelujah! 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 Katulad! Wala kang katulad! Wala nang higit sa'yo! Wala kang katulad! Wala nang papantay sa'yo! Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa
Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Hindi ka nagbago, Panginoon, simula umpisa, Panginoon. Ang iyong kadakilaan na iyong ipinadama sa bawat isa ay mas umaapaw pa, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Napakadakila mo, Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat kang papurihan, Panginoon. Karapat dapat kang itaas, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming papapurihan. Ikaw lamang ang hari namin, Panginoon. Ang hari na kayang tumanggap ng kahit na sino. Ang kayang magmahal ng kahit na sino. Walang pinipili ang Panginoon. Dahil tayong lahat ay mahal niya. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay, Panginoon. Na kahit kailan hindi ka nagkulang. Bagkus ibinibigay mo lahat, Panginoon. Ipinaparamdam mo na mahal mo kami, Panginoon. Na sa kabila ng aming pagkukulang ay nariyan ka lagi para sa amin, Panginoon. Hallelujah, hindi mo kami iniwan. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin pong Panginoon. God is good. Okay, announcement po. Mamaya pong 3 o'clock, we will be distributing the Samaritan Purse shoebox gift sa mga bata. At exactly at 3 o'clock ay magsisimula na po yung ating program, orientations. And nasabihan na naman po kayo ng mga teachers kung sino po yung mga batang bibigyan. And we are asking you na samahan ninyo yung mga anak para malaman nyo po yung programa na kasunod dito. Dahil hindi lang po pagbibigay ito ng regalo sa kanila, we will teach them the greatest gift and the greatest journey that they must pursue. Purihin po ang Panginoon. Okay, so some of the announcement. MC, Sister Arlene Macaraeg, March 12. Opening prayer, Sister Amy Uchabe. Okay. Next. Family devotion, March 2. March 9. Oo. March 9. March 9, Sister Mildred. Okay. Okay. Wow. Don Watts. Praise the Lord. We are enjoying the Don Watts. Dumarami na rin. Kaya dumagdag pa tayo. Amen. The more prayer that we have, the more blessing that we have. Purihin po Panginoon. Okay. And also yung Wednesday, prayer meeting din natin yon. Huwag po natin kalimutan yon. Huwag lang kayong nasa online. Dapat pumunta rin po kayo. Lalong-lalo na yung mga malalapit. Amen? Okay, so yun po ang announcement natin. And yung mga outreach natin, tuloy pa rin yun. At patuloy tayong sumamba sa Diyos. And thank you sa mga kababaihan, sa inyong mga ginagawa sa ating church at pati sa ating multipurpose, 3-story multipurpose nilinisan nyo. Palakpan naman natin ang mga kababaihan. And of course, hindi nyo malilinisan yan kung hindi ginawa ng mga kalalakihan. Praise the Lord. Mga kalalakihan, salamat din sa paggawa nyo ng pintuan. Purihin pong Panginoon. Amen? Ay, mga kabataan din. Okay. Volunteer, sila karamihan sa mga magbo-volunteer mamaya sa atin. This is a ministry that we need to gawin natin ito kasi kung sa mga nag-seminar, alam na nila kung paano yung process bago po makarating dito yan. Yung mga regalo na yan ibinigay sa bawat bahay.
kung saan nanggaling sa Australia. Okay, ngayon, yung shoebox ngayon ay galing sa bansang Australia. Ito ay binigay sa mga bahay-bahay, yung mga shoebox. Naglagay sila doon ng mga gusto nilang irigalo. At bago po nila isent yan, ay ipinanalangin na kung sino yung makatatanggap na bata. Amen? At yung mga batang makatatanggap, pinapatalangin nila na hipuin ng Panginoon ang kanilang mga puso. Kasi ang kaharian ng Diyos ay sa mga bata. Purimbong Panginoon. At sila po ang pag-asa ng ating iglesia. So, mamaya po, and salamat po. So, natapos na po yung mga projects, pati yung mga MMT, ginagamit na po nila yung ating bagong laptop. Purimbong Panginoon. We are trying more kasi marami pang mga kailangan. Itong mga ibang gadgets dito, hindi po sa church, mga ipinapahiram po sa iglesia natin para makapag-online tayo. Palakpak naman natin ang Panginoon. Pero nabili na natin yung isa sa pinakamahal. Okay. Nabili na po natin. Praise the Lord. Doon po, nanggaling po yun sa ating anniversary blue bills at sa ating everybody's birthday. Hindi pa. Hindi pa nabawasan yung everybody's birthday. Yung TV natin, yun na lang hinihintay ko para may magsabi sa akin dito, uy, time na. Yan. So yung TV natin doon sa likod, monitor TV. Malapit na rin ilagay yan. Di ba, Sister Stacy? Titingin sa treasurer eh. Kasi hawak ng treasurer yung kaha. Purimbong Panginoon. Nalalapit na rin, okay, Pastor, Brother Virgo, Pastoral Care. Okay, nalalapit na rin ang convention ng mga pastor. And nagtanong na po ang national kung sino yung mga pupunta sa distrito ng Pangasinan. So, inilista na po namin yung pangalan namin. At dapat nandun ako kasi ako po ang MC sa first day. Okay. So, nilagay ko na po yung pangalan ko doon for the reservation. And, of course, Pastor Chris. Hindi na kami naglagay ng local delegates. Pero kung mayroon tayong local delegates, di pag-pray natin. Kaya lang po, inilagay ko po yung mga pastors muna. So, nakalagay na po kami. And we have a memos. May district memorandum circular issued. And si Pastor, para magpapastor ka talaga, Virgo. Okay. Brother Virgo, ikaw ang head doon. So, pakikuha mo na lang kay secretary. Purin po ang Panginoon. Ayun na. Bahala ka na kung anong gagawin mo yan. So, alam mo na yan. Purin po ang Diyos. Okay, so yun po yung mga announcement natin. And let us worship the Lord through giving. At niling ko na ayan na po, bumalik si Captain Ray, si Goshong. Okay. At okay. Purihin po ang Panginoon. So, awitin natin, giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release. Gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith
and see what God can do. Take a step of faith and see what God can do. Giving brings a relief. Amen. Hallelujah. Let us pray for Angelica Joy. Charlene Grace. God will provide for God's provision sa kanilang physical therapy. Practice teaching. God will give them, will provide them wisdom and provision for their practice teaching. Kala ko physical therapy, PT. Oo. Kung lalaki naman, para mula, ititarong. Oo. Okay. Okay, so kaya maraming mga kalalakihan ay papunta sa Qatar. Qatar-tarungan. Praise the Lord. Okay, and is there any urgent prayer requests? Let us pray for complete healing ni Brother Ben. Pinag-pray natin nung Saturday. Alam kong hinipo na siya ng Panginoon. At let us pray for the complete and fast recovery. Puri pong Panginoon. Sino pa po? Okay, let us pray for the fast recovery of Sister Ami. Niling ko pong tumayo po tayong lahat. Alam ko po, kayong lahat po may mga panalangin, may mga hinihiling sa Panginoon. Lahat naman tayo ay may kahilingan sa Diyos. Ano man yan, ang Diyos po ang nangako sa atin. At sinabi niya na hindi po nakasara ang kanyang tenga para hindi pakinggan ang ating mga hinaing. Hindi rin mababa o maikli ang kanyang kamay para hindi niya maibigay yung ating pangangailangan. So let us approach God in His throne of grace with confidence that He will answer our prayer. Sa mga nakikiisa sa amin sa online, sa oras pong ito, alam po yung kahilingan din ninyo, alam ko na tutugunin po ng Panginoon. Let us be sincere in our prayer and by faith receive the answer of it. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na Diyos na mapagmahal sa amin, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong trono ng biyaya. Dahil kami po ay iyong mga anak na tinubos mo ng iyong dugo at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Panginoon, nandito pa kami sa mundong ito na naglalakbay. Patungo po sa inyo. Alam mo po, O Diyos, ang sitwasyon ng bawat isa. Kaya sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa inyo. Sa mga kapatid namin, O Lord, na nangangailangan po ng iyong paggabay, ng inyong probisyon, ng inyong katalinuhan, Panginoon, sa kanilang pagpapractice teaching, Sister Angelica at saka si Charlene Grace. At sino man po, Panginoon, na kabataan namin na nasa kalagayan ding ito at magkakaroon ng mga examination sa kanilang mga klase, sa kanilang mga job interviews, I pray that you will give them the guidance. You will guide them, you will give them the wisdom, you will give the provisions. Yung mga nananalangin na magkatrabaho, Panginoon, Lord, we know na ibibigay mo sa kanila ang tama at magandang trabaho na ikaluluwalhati ng iyong pangalan. At Panginoon, makikita nila ang iyong katapatan. Salamat po. Sa oras din pong ito, ikaw din po ang Diyos namin na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Inalapit namin sa inyo, mga kapatid namin, na nangangailangan ng complete healing and fast recovery. Si Brother Ben Ochabe, Panginoon. Pati na rin po si Sister Ami. Lord, we pray na ikaw po ang magbigay na sa kanila ng kumpletong kagalingan. At ikaw din po, Diyos, ang tumulong sa kanila para po sa kanilang recovery, Panginoon, para mabalik po yung dati nilang lakas, dati nilang sigla,
At higit sa lahat, Panginoon, wala na pong magiging balakid sa pagpupuri at pagsamba nila sa inyo. Salamat po sa healing na ibibigay mo. Hindi lang po sila, maging sa amin, Panginoon, na nandito sa loob ng sambahan na ito. Kung mayroong mga may karamdaman, sakit na nararamdaman kami sa aming mga katawan, ikaw ang dakila naming manggagamot. Ikaw po, O Diyos, ang aming lalapitan dahil ikaw po ang magpapagaling sa aming mga sakit. Kaya dito sa kongregasyon na ito, kung mayroong mga may karamdaman, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. And even sa online platform, we pray for healing to those who are watching na mayroong karamdaman. Hayaan mong kumilos ang kapangyarihan mo sa kanila, Panginoon. Thank you very much. At kung mayroon pong nangangailangan dito ng gabay, ng proteksyon, ganun po ang gawin mo. So we are praying, O Lord, na bawat isang nandirito, anuman po yung mga panalangin po nila, O Diyos, naririnig mo po ang kanilang mga hinaing, nakikita mo po ang kanilang mga puso, nababasa mo po ang kanilang isipan. Tugunin mo ang bawat hinaing at bawat panalangin, O Diyos, ng bawat isa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa kongregasyon na ito. Paging ang mga nanonood, Panginoon, tugunin mo ang kanilang mga panalangin. And they will shout, O Lord, your glory, the praises because you answer their prayers, O God. Thank you, Lord, for the healing. Thank you for the guidance. Thank you for the comfort. Thank you for the protection. Thank you for the provision that you will give. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid naming nasa ibang bansa, sa mga naglalakbay, Panginoon, sa karagatan. Pangalagaan mo po sila. Gabayan mo po sila at pagpalain. Thank you very much, O God. Patuloy kang kumilos, pati na rin po, Diyos, sa mga offering na ito na amin pong ibinigay sa inyo. Tanggapin mo po bilang matamis na samyo. We pray that you will bless, O God, ang mga offering na ito at ikaw lamang po maluluwalhati. At bawat nagbigay ng kanyang handog, ipakita mo, iparanas mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, that you are the Jehovah Jireh na magbibigay ng aming pangangailangan. Dahil, Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo. Salamat po, ang mga offering na ito ay magagamit sa ikadadakila ng iyong pangalan, ikakaluwalhati ng iyong pangalan, at ikadadakila ng iyong gawain. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong gagawin. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. Sa oras pang ito, nandito po ang mga shoe boxes. Panginoon, thank you. At mamaya po we will distribute it, O God. Lord, we pray that you will anoint, you will bless this, O God, na anuman ang mga laman nito, Panginoon, na mga material na bagay. Hayaan mo pa rin yung makatatanggap, Panginoon, ang makita niya ay hindi yung mga regalo, ngunit ang makita niya, O Diyos, yung ibinibigay mong regalo, O Diyos, ang regalo ng kaligtasan. Lord, we pray sa mga bata at maging sa mga magulang at maging yung mga mabibigyan na mag-aaral, Panginoon, for 12 weeks. Oh God, we pray that you will be the one to let them understand the greatest journey, oh God, in life. Kaya pagpalain mo po ang mga teachers. I'm praying for the teachers, oh God, the volunteers, the prayer warriors, as they, Lord, they will be used for your glory and honor. Panginoon, i-bless mo rin po sila. Sila po ay magpapagamit sa inyo. Gagamitin mo sila, and alam po namin, you will bless them. Even now, God, ang lahat po ng aming outreach, we pray that you will bless it, O Lord. And thank you even sa school ministry na ginagampanan ng mga pumupunta, Panginoon. Kahit, Panginoon, minsan hindi po napapakinggan, mayroong mga hindi nakikinig. But Lord, we pray that you will move in a mighty way and let your Holy Spirit move in a mighty way. And they will understand your word and they will receive you as personal and Savior. Encourage these teachers, Panginoon, na Panginoon ginagawa nila ito para may pahayag ang iyong ebanghelyo. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa iyong gagawin. I-bless mo po ang preaching ng iyong mga salita. Anoint your servant. In Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Brother Per, Okay. If you have your Bible open with me sa book of 1 Thessalonians chapter 5, nandun na po tayo sa verse 19. Okay? So verse 19 na po tayo. So open your Bible to the book of Thessalonians 5:19, 20, and 21.
Okay. So, pagkitignan po natin. Natapos ko na po kasi yung 16, 17, and 18. Okay. Hindi po mapaghihiwalay yung tatlong yon. Gaya din yung tatlong ito because we are still discussing yung tinatawag na 4 R's to keep going, growing, and growing strong in the Lord. And we are under the revelation, yung mga ipinapaunawa sa atin ng Panginoon. Inireveal niya sa atin. Ano yon? Yung ating blessed hope. Na yun ang inihintay natin. At habang hinihintay natin, dapat may magawin tayo. Kasi kung wala tayong gawin habang naghihintay, anong mangyayari sa atin? Mabuboring tayo. At nakakatamad yung walang ginagawa, di ba? Makapasadot, dahil kinasadot tayo. Tama ba yung Ilocano ko? Makapasadot na 1TR aramidam. Okay. Now, dapat may ginagawa tayo. So, we are discussing 1 Thessalonians chapter 5 at marami na tayong napag-usapan. Hindi na po babalikan dahil pwede naman natin, kung hindi nyo maalala, pwede nyong balikan sa ating AFB Bani Church page. Amen? Lahat ng sermon pwede nyong muling pakinggan. At ako pinapakinggan ko. Dami ko palang mga patalastas. Oo, dami pala. Yan, marireview mo dun eh. Minsan nakikinig din ako sa sermon ko pinapakinggan. Kasi maganda rin pakinggan mo yung sermon mo. Okay, so you can review and you can watch again. Puri pong Panginoon, gusto nyong pakinggan uli yung testimony ni Brother Abraham, ni Brother Dante. Yan, mapapakinggan ninyo. Yung testimony ni Sister Mildred nung kinikilig siya, pwede nyo uling pakinggan yon, di ba? Okay. Yung testimony ni Sister Gina, pwede nyo pakinggan ulit. So balikan nyo lang yon. That is our advertisement. Purihin pong Panginoon. Pwede bang mag-real stories din kayo? Ano ba yung real stories? Pwede bang gawin ninyo, Brother MX? And Brother Nathan? Pwede ba yung real? Pwede rin gawin nyo yung reel? Oo, pwede. Gawin nyo rin. Parilagay nyo sa Facebook. Yan. Gagawa din sila daw. Okay. Now, let us go. Doon po sa 1 Thessalonians chapter 19. Ano po ang sinasabi doon? Okay. 19. Okay. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Okay. Nahanap nyo na? Ako ay nahanap ko na rin. Babasahin ko sa Pinoy version. Okay. Sabi niya rito, sa 19, verse 19, huwag ninyong kontrahin ang Holy Spirit. Huwag ninyong baliwalain ang pagpipreach ng mensahe galing sa Diyos. Pero, yan, itest ninyo ang lahat ng bagay. Piliin nyo ang mabuti at layuan ninyo ang lahat ng klase ng kasamaan. Okay, yun sa Pinoy version. Tingnan naman natin sa King James version. Okay, ganda ng kan, ano? Okay, King James version. Ano po ang nakasulat? Okay, ito po ang nakasulat sa King James version. 1 Thessalonians chapter 5, okay, verse 19. Quench not the Holy Spirit. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layaan ninyo ang bawat anyo ng masama. Purihin po ang Panginoon. So ito pong tatlong ito ang ating i-discuss kung kaya nating tapusin. Pero tignan po natin, tinalakay niya, rejoice always. Magalak kayong lagi. Anong sumunod? Manalangin kayo, pray without ceasing. Sumunod, always give thanks in all circumstances. Kaya sabi natin nung Sunday,
para magalak ka lagi, anong gagawin mo? Manalangin ka. Amen? Amen. Because ang kagalakan ay nananakaw sa atin dahil sa mga worries natin. At pag nananalangin ka, instead of complaining, you are thinking. Di ba? Pag nananalangin ka, okay, so hindi mo mapaghiwala yon. Kung nagagalak ka dahil nananalangin ka, nagpapasalamat ka dahil nananalangin ka, hindi ka nagko-complain. So anumang circumstance, you can absorb it. Now, yung advice ulit rito, sabi niya, quench not the Holy Spirit. Huwag mong patayin, sabi sa King James. Sabi niya naman dito, huwag mong kontrahin. Ang ganda ng kakaiba, no? Pero isa lang. Punta lang tayo sa English para wala nang away-away. Quench not the Holy Spirit. Pag sinabing quench, hammo nga idupan ko na ng sa Ilocano. Hammo nga idupan ko na. Ibig sabihin, nagpapakita ng apoy. Naunahan ko na kanina, yung sinabi ko, na parang nasabi ko na kanina doon sa Sunday School. Sinabi ko, si John the Baptist, sinabi niya, He will baptize you in Holy Spirit and fire. Ginamit niya as a symbol yung fire yung Holy Spirit ay nag-symbolize din ng fire. Sinisimbolize niya ang fire. Bakit? Ano bang ginagawa ng fire? Sinabi natin kanina, ang fire ay nagbibigay kaliwanagan. Di ba? Pag sa madilim na lugar, anong ginagawa? Magsisindi ng apoy. Okay. To give light. And one of the rule of the Holy Spirit, one of the things that the Holy Spirit is doing to the life of the people is enlightening their mind. Amen. Lumiliwanag siya. Nililiwanagan niya ang ating kaisipan para makita natin ang katotohanan. And it is one of the work of the Holy Spirit. And then, ano pa? Hindi lang enlightening. Hindi lang enlightening ang ginagawa ng Holy Spirit. It is also, sinabi na natin kanina, it is the purification. Bakit? Kasi kailangang maging banal tayo sa kanyang harapan. Tanungin mo nga yung katabi mo, tagalangit ka ba? Anong sagot niya? No, sabi niya? Baka sagot niya, hindi, taga San Miguel. Oo. Kaya, parang yung birthday na inatinan namin nung Sunday, sabi ni Pastora sa bata, sabi niya, oh, hello, birthday boy. English spoken yun eh. Sabi naman ng English spoken na bata, I'm not birthday boy. I'm Gino. I'm not birthday boy. I'm Geno. Okay. So, baka gano'n naman ang sagot nyo. Tagalangit ka ba? Hindi ako tagalangit. Taga San Miguel ako. Okay. Pero anong sagot niya? Okay. Oo, hindi. Walang nganin pa kayo. Ulitin nyo nga, baka nagkamali kayong pakinggan. Tanungin mo nga, tagalangit ka ba? Okay. Pero alam nyo ba na sa langit, walang kasalanan? Okay. Tanungin mo nga, di perfecto ka na. Walang kasalanan. Hindi makakapasok sa langit ang kasalanan. That's why sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. And there is a need to make us holy. And we cannot be holy without the purifying and enlightening power of the Holy Spirit. Yun ang ginagawa niya sa buhay mo. At ang tagubilin dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, quench not. Huwag mong patayin. Huwag mong kontrahin. Ano naman gamitin natin? Ilocano, saan mo nga idupan? Okay. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, huwag mo siyang i-resist. Hayaan mo siya na kumilos sa iyong buhay. Dahil siya ang nagtatrabaho sa iyo, siya ang nagbibigay sa iyo ng wisdom, siya ang gumagabay sa iyo, siya ang nagbibigay sa iyo ng enlightenment sa lahat ng mga darating at gagawin mo. Siya ang magbibigay ng kaliwanagan para maintindihan mo kung bakit ganito ang nangyayari sa iyong buhay. Because we believe as a Christian, as a child of God, being predestinated o itinalaga at pinili
naniniwala tayo na lahat ng nangyayari sa ating buhay ay ordered by the Lord. Amen. Naniniwala ba kayo na hindi aksidente ang lahat ng nangyayari sa inyong buhay? May layunin ang Diyos sa mga nangyayari. Pastor, ako ay nalihis. Kahit sa pagkalihis mo, ibabalik ka ng Diyos at makikita mo na may layunin kung bakit nagkaroon ka ng ganon. Alam niyo ba that as a leader, okay, mayroong mga bagay-bagay na ang isang leader ay nagkakamali. At mayroong mga regrets. But sa mga pagkakamali at regrets, you can learn lesson from it. Alam niyo ba yon? Na kahit yung mga nangyari sa'yo, yung mga maling desisyon mo, yung mga nagkamali ka sa mga ginawa, ay makikita mo pa rin doon, may makikita ka pa rin na kaliwanagan doon because the Holy Spirit will enlighten your eyes kung bakit naging ganun ka at alam mo na ngayon ang iiwasan mo. Kaya kung tutuusin, tama po yung sinabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 12, what? 12. Romans chapter 8 verse 28. Ano yun? All things work together for good to those who love God and called for His purpose. Therefore, if you are really a Christian, the Holy Spirit is working in you. Amen. Kahit ngayon, nagtatrabaho ang Banal na Espiritu sa iyo, sa iyong buhay, at siya ang nagpapaliwanag sa iyo yung mga bagay-bagay na hindi mo maunawaan. Sometimes you don't understand things, why this thing is happening to me. Bakit, Lord? Bakit, Lord? At minsan sabi, pagod na pagod ka na. Kapatid, bakit hindi mo konsultahin ang Banal na Espiritu na nasa iyo? Sabihin mo nga, you have the Holy Spirit in your life. Di ba sinabi ito ng Panginoon? Ipinangako niya, ako'y pupunta sa Ama at uutusan ko ang mang-aaliw, the Parakletos, who will be with you, the Holy Spirit. Anong sabi niya doon? Sa John chapter 14, 15, and 16. Anong sinabi niya doon? Gagabayan kayo sa lahat ng bagay. Nakita niyo yun? Basahin niyo, hanapin niyo doon. Hindi ko mga kabisado kung saan berta yun. Pero John 14, 15, 16 is speaking about the Holy Spirit that Jesus Christ will send. Uutusan niya ito para gabayan tayo sa katotohanan, konbiktahin ang mundo sa kasalanan. Sinasabi niya yon. Kaya kumikilos po ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Pati na rin sa mga hindi mananampalataya, kumikilos din doon para sila ay konbiktahin sa kanilang mga kasalanan. Kaya wag nating, anong sabi sa, maganda rin to gamitin ko nga ito. Sa Pinoy version, sabi niya, wag nating kontrahin. Maganda rin, di ba? Wag mo nang kontrahin. Alam nyo, ang Banal na Espiritu ng Diyos ang talagang makapagbabago sa ating mga buhay. Amen? Sa mga Kristiyano, nararanasan natin ito na minsan, yung sinabi ng Apostol Pablo, may gusto kang gawin pero hindi mo magawa. May ginagawa ka na ayaw mo sana. If you will turn that in a positive, sometimes because it is the work of the Holy Spirit, na kahit gusto mo, hindi mo kayang gawin. Dahil ayaw niya, pinipigilan kanyang gawin ito. Maganda po na bilang isang Kristiyano, alam mong humingi ng guidance ng Holy Spirit. Anong sinabi niya doon sa James 1:5? Anong sinabi niya doon? Ang sabi ng James 1:5, if you lack wisdom, kailan ka hihingi ng wisdom sa Panginoon? Ano ang konteksto nun? Kung ikaw ay, anong nakalagay doon? Kung ikaw ay dumaranas ng matinding pagsubok. Di ba? Verse 4. Kung ikaw ay dumaranas ng matinding pagsubok, 3 and 4.
Kung ikaw dumaranas ng matinding pagsubok, di ba kung may problema ka, pinsan hindi mo na alam ang gagawin. Nadyak ka mo, ti aramidak. Ayayatag nga talaga isuna. Talagang mahal ko siya. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Ang dami ko nang iniregalo sa kanya. Cloud9. Milk tea. Ano pang gagawin ko? Eh, sabi ng Holy Spirit sa'yo, magregalo ka ng corona. Diba? Minsan, di natin alam ang ating gagawin. Di mo na alam, tuliro ka na dahil napakatindi yung ano mo. That's the time that the Holy Spirit, wag mo nang kontrahin kung anong gagawin niya. Manalangin ka na, and He will enlighten you, and He will help you. Puri po ang Panginoon. Amen. So despise not the Holy Spirit. Okay, pangalawa, despise not prophesying. Okay, mas maganda yung nasa kwan, ano? Maganda rin. Kasi, prophesying today is not foretelling. But it is foretelling. The Greek word propheteia, ang ibig niyang sabihin is speaking forth the message of God. What is written in the Bible, wag nating, anong sabi sa kwan? Okay, anong sabi doon? Ulitin nga natin, maganda ito eh. Ang sabi niya, okay. Huwag ninyong baliwalain ang pagpipreach. Huwag ninyong baliwalain ang pagpipreach ng mensahe galing sa Diyos. O ngayon, maganda ito para sa atin. Baka ngayon, habang nagpipreach ako, yung iniisip ninyo ngayon ay yung ulam ninyong mamaya. Yung mga kabataan, ang iniisip nila habang ako'y nagpipreach, ay yung date nila mamaya. Itong mga batang nandito, ang iniisip nila, ano ang laman ng mga box na ito? At ang mga volunteer sabi nila, mayroon kayang matitira. Mga yun ang mga iniisip nila. Pero sabihin ko po sa inyo, mga kapatid, wag niyong baliwalain ang mga mensahe na ibinibigay sa inyo ng Diyos. At wag niyo namang sabihin, ako ang pinapatamaan. Kung ikaw talaga yan, talagang ikaw na. Saksa mo, dito pastor, si ka. Period. Diba? Ganun lang yun. Bakit? Huwag mong baliwalain. If the preaching is a rebuke, then be rebuked. Amen. If the preaching is encouragement, be encouraged. If the message is for you to do some things, then do it. Huwag mong kontrahin. Amen. Amen. Hilig tayo ito, magkabalbaliwan. No? Mamaya, nagpipreach tayo. Naulit na itan. Alam nyo, kahit ulit-ulit, meron daw pastor, kada linggo na lang, yun na lang ang preaching. Oh, kada Domingo, dahil yung malatati preaching nan. Iso ka naging miyembro, naging diakono, nagreklamo na kanya na. Kung nakat pastor, talo ka Domingo, dahil tamo natin pipreach mo. Apa yung kagad adalan? Mo yung tisong ba niya pastor? Ad-adalat na rod. Agad-adalak, kada nakasaganan ng sermon ko. May nakanda na akong mga sermon. Kaya lang, pinag-aaralan ko rin ang iyong mga buhay. Oo. 3 linggo ko nang ipini-preach. Pero sa loob ng 3 linggong yan, nakikinig lang kayo, pero binabaliwala ninyo. Minsan, maraming Kristiyano ang ganon. Nakikinig, pero hindi ginagawa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Ikaw yun. Diba ha? We take for granted the messages of God being preached, being taught. Kaya sino man po ang tumayo sa pulpitong ito na magpahayag ng salita ng Diyos
That is the message of God. Ang ko kaya dito ang sermon ta sana makigimong. Ay, awan ni pastor ko tata. Ano ang makigimong? Hindi ganoon. Kasi, hindi yung pastor ang pakikinggan mo. Ang salita ng Diyos ang tatanggapin mo. Amen? So, wag mong i-take for granted ang mga mensahe dito, mensahe ng Diyos. Pati sa mga Bible study, ni pastor kuma, ni kuma sister, kastoy. Hindi, wag mong baliwalain kasi anumang mensahe yan, may gagawin at may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia, hindi babalik ang salita ng Diyos sa Kanya na walang mangyayari sa iyong buhay. May mangyayari habang nakikinig ka ng mensahe ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ngunit, may ngunit siya. Ang galing talaga ni Apostol Pablo, no? Na ginamit ng Panginoon. May ngunit siya. Sabi niya doon, ano bang sabi? Okay, subukan ninyo ang lahat ng mga bagay. 21 na yon. 21 na tayo. Matatapos na tayo. 21. Okay. Okay. Nakita ninyo? Pero, maganda sa ako na, may pero siya. Pero, i-test ninyo. I-test ninyo. Okay. I-test ninyo ang lahat ng bagay. Piliin ninyo yung mabuti. At layuan ninyo ang lahat ng klase ng kasamaan. Okay. There is the work of the Holy Spirit. There is the message. And the message ay ganoon. Tapos, anong susunod? Huwag naman lahat. Hanggang po taimbaga ni pastor, kitain nyo mo, paiso nyo, ibagbagana, wino saan? That's why, bawat Kristiyano ay may Biblia. Amen. Sino ang may Biblia? Taas, pati mga cellphone. Kala nyo yung cellphone nyo ba nakatalaga na doon sa app ng Bible? Facebook naman yan, mayroon din siya, Yung Biblia nyo ba nabubuksan? Gaya ng Biblia ni Sister CJ, hindi ko makalimutan. Mayroong mga highlights. Praise the Lord. Ibig sabihin, nagbabasa siya at yung mga naririnig niyang sermon, hina-highlights niya. Kasi hindi ka naman computer na ipaprocess mo kaagad. Yung computer nga, hindi niya may paprocess kung hindi mo itatype yung program at saka mo i-enter. Ganoon din sa atin. Kaya mga kapatid, subukin mo. Hindi sinabi, porket sinabi na ganito, totoo, ganun pala. Agkukontra niya ibagbagadan. Okay. Sabi ni pastor, hindi. Sabi ni pastor ganito, maguguluhan ka na. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, Diyos ng kaayusan. Amen. Amen. Pastor, si Pedro sa si Pablo, nag-away sila. Inaayos din naayos din. Bakit? Because of the Word of God. Ang pinagkontra nila, yung Word of God. Pero ang umayos din, ang Word of God. Because they know the Word of the Lord. Kaya, test all things. Haan nyo nga amin nga nga sabati kastoy. Alam nyo, sabi ng Apostol Pablo, and last, sabi ng Apostol Pablo, ganito. Sa Galatians, sabi niya, kahit na sino man ang pumunta sa inyo, maging ang anghel o maging kami rin, kung iba ang daladalang ebanghelyo. Anong sabi niya doon? Huwag ninyong paniwalaan. Ang dami pong mga nawawalang mga Kristiyano ngayon dahil nagdagsaan ang mga bulaang pastor at bulaang propeta. Lalo na, ako nga muntik na Pastor na ako Sabi ko, sabi niya, we are offering masteral and doctoral degree through online. Ay, pwede ito. Hindi na ako pupunta ng seminary. Sinubukan kong i-clinic. Nag-message na.
May we know your name? What lesson do you want? What time do you want? Ano? Tapos, in-schedule na. Tapos, nagkaroon ng orientation. Tapos, sabi ni Pastora, tignan mo, baka yung kanyan. Hindi naman eh. Hindi. Baka, pag pumasok ka niya, baka, inungtak pa ni Pastora. Apay niya pa nagkit-kita mo kanyak, bakit? Hangko nga mo, tidoktrina ako. Hindi kasi baka kanyan. Pero nung pakinggan ko yung orientation, mali. May mga mali na sa sinasabi. Tines ko kasi, titignan ko lang. Titignan ko yung orientation. Sasabihin nila, may sasabihin na doon. May mga tanong na doon. Tapos sabi ko, nakita na yung sagot. Kaya, ang point is, bakit ko nalaman na muntik na akong, nag-enroll na ako eh. Muntik na akong mawala rin. Kung nagpatuloy, talagang encouraging. Pero nung orientation, tinignan ko yung mga, inisa-isa ko ang ating Biblia at yung sinasabi nila. Maganda po na alam mo ang katayuan mo bilang Kristiyano at alam mo ang turo ng Panginoon so that you can test all the bulaang propetang yan. Alam niyo ba na nagdagsaan din dito sa Alaminos noon? Pero puri ng Panginoon, firstborn matatag sa doktrina. Palakpan naman natin ang Panginoon. For the glory of God. Oo, pinasukan tayo noon. Pero hindi sila nagtagumpay. Pumasok po yung mga sinasabing, huwag ka nang mag-pray. Oo, may nagsabi, huwag ka nang mag-pray. Kasi anak ka na ng Diyos. Sabihin mo na lang, darating ang pera ko. Ganun na lang daw. O, claim na lang. Dumating dito sa Alaminos yan. At sa Norte, dumating din. May mga pastor tayong na umattend sa seminar. Kaya lang, pinaupo namin sila, discuss with them our doctrines, and they understand that is false. Kasi dumating pa yung sabi nila, hindi na kailangan na gano'n mag-pray. Bakit? Ikaw mismo ay Diyos na. You are God. Ayun ang mga doktrina. Tapos lumabas, huwag ka nang maghanda ng sermon mo, huwag ka nang mag-preach. Kasi ang Diyos ang magbibigay na ng mensahe sa dila mo. Ang dami. Alam nyo, malilito tayo. Kaya salamat, sabi ng Biblia, nandyan ang Holy Spirit na gagabay sa atin. Kaya huwag mong patayin. Amen. At tignan mong mabuti. And I will close with this. Para hindi mo mapatay, makontra ang Holy Spirit. Tanuhan mo nga may doubt, Espiritu Santo. Aramidin nyo, verse 22. And that is the last. Okay? Anong sinabi? Layuan mo ang bawat anyo ng masama. Ang sabi, layuan mo. Hindi siya ang lalayo. Sorry, Miss Eva Eugenio. Mali yung kanta mo. Eva Eugenio ba yun? O tukso, layuan mo ako. Kay dami ng... sino yun? Tama? Tama. Sorry po, Miss Eva Eugenio, mali po yun. Kasi sabi dito, layuan mo ang bawat masama. Tingnan mo nga kung masama yung mukha ng katabi mo. Layuan mo yan. Okay. Layuan mo ang bawat anyo ng kasamaan. Anyong sinabi sabi niya rito, lahat ng bagay, abstain from all appearance of evil. Okay. Alam mo naman kung gaano ka katatag sa pananampalataya. Ammu tayo ti limitasyon nyo. Ako, alam ko ang limitasyon ko. Alam ko saan ako mahina. Alam ko ang kalakasan ko. Thank you, Holy Spirit, for that. Pero alam nyo po, kahit na alam natin kung minsan, nandyan pa rin yung tukso ng kasamaan. Ang tukso ng kasamaan ay hindi kanya man niya bibigyan ng negatibong approach. Magandang pang-approach niya. Kahalimbawa, practical example, may nagyaya sa'yo ngayong Sunday. Minsan lang naman umabsent. Maintindihan na ng Panginoon yan.
Kasi hindi naman laging mangyayari yan. Ngayon lang naman. Oo nga, kasi linggo-linggo naman ako pumupunta. Then, nung nangyari, you dwell in. Di ba? O minsan naman, di ba? Isang kasalanan lang naman. Hihiling na lang ako ng tawad. O, tingnan ninyo. Para tayong yung mga nasa kabila, yung mga may tulis. Hindi, anong gagawin? Bawal sa kanila na butuhan yung hindi sinabi ng leader. Tama? Okay. Pag nakita na bumuta ka doon, anong gagawin? Ano? Titiwalagin. Pero, anong gagawin sa susunod? Bibisitahin. At pababalikin. Di ba ganon? Kaya sabi ng iba, hindi baling tiwalagin na ako, pababalikin din ako. Got the point? Hindi ganon. Hindi ganon ang prinsipyo ng taong may takot sa Diyos. Kung alam mo ng masama, iwasan mo na. Sabihin mo, iwasan mo na. Kaya si Pastor Ryan Jay, alam niya na masama eh. Kasi guwapo talaga siya eh. Kaya pinalitan niya yung motor niya. Alam niyo bakit niya pinalitan yung motor niya? Yung motor niya kasing dati, automatic. Automatic, hindi automatic transmission. Automatic horn. Ano yung automatic horn niya? Pag nakadaan niyan ng maganda, automatic, nagbubusina. Oo, di ba? Yun yung motor niya, pag nakataw, pap! Hindi niya pinipindot yung busina. Pero nagbubusina. Pap! Automatic eh. May sensor. Eh, ayaw niya nang magkasala. Gusto niya nang maging mamuhay sa kabanalan. Ginawa niya, pinalitan yung motor. Ngayon, yung motor niya, hindi na nag-automatic horn. Ewan ko kay Jonathan kung automatic horn yung kanyang motor. Pero sinakyan ko naman, hindi. Kaya iniram ko minsan, hindi nag-automatic horn. Kaya lang, nag-automatic head turner. Sumakay ako, nakaganyan ako, tapos naka-uniform ako ng rider. Para makilala ko, ibinukas ko yung aking helmet. Tapos may pagganon. Nakatingin silang lahat. Pagdating ko, sabi nila, uy, dumating si Kuko. Sabi ko naman, I am not Coco, I'm coconut. Okay. So, minsan, ganun talaga, di ba? Iwasan mo na. Alam mo na eh. Don't ever play to the garden of temptation. Amen? Alam mo na pag nandun ka, may posibilidad na matukso ka. Halimbawa, ayaw mong magsugal. Dati kang sugarol, ayaw mong magsugal. Eh pumunta ka pa rin, nanood. Nanonood ka. Hindi, nanood lang naman ako. Nakaganyan ka. Una, mamaya-maya, lumapit ka konti. Ganun lang naman. Yung purpose mo manood ka lang. Mamaya-maya, dahil nakalagay doon sa lalagyan ng lamesa, no money, you pakni. No money, you pakni. Nalantin na yun. Nawan kwartam, pumanaw kan. Tapos, nakita mong natalo, wala na siyang puhunan. Wala nang papalit. Nangyari, Brad, no money, you pakni. Nandun ka na, natukso ka na. Ganon din, mga tropa, pasensya, gagamitin natin yun. Kasi mababait naman tayo, di ba? Hindi naman tayo ganon. Mga gwapo. Gwapo, hindi tayo ganon, di ba? Punta ka sa mga barkada mo. Brad, may katayo, makita ko kalaan ka niya, ay, sige.
Anang kami naginuman, anang kaginuman. Makitugo ka lang kanya, may istorya. Ano naman, di mo napuputan. Brother, ba sila? Pangpaimas na istorya. Ano. Mandam-dama, nee, brother. Sige man lang, ano pagustuhan kay labasit. May sabo lang ang shot. Isang shot lang naman. Lord, maintindihan mo na, Panginoon, isang shot lang naman. Mamaya-maya, yung isang shot, naging isang bote. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang ang style nila. Style ni Satanas, hindi ka bibiglain. Sabi niya ba ni Satanas, papatayin kita? Hindi niya yan ganun. Killing me softly. Killing me softly. Yun ang gagawin niya. Kaya ang gawin mo, matalino ka rin. Sabi mo, matalino ka, Kristiyano ka. Amen? Kristiyano ka. Alam nyo, dapat makita mo yun eh. Alam nyo kung bakit pinapanood ko, ikalimang beses ko nung pinanood ang Chloe? Alam niyo kung bakit? Hindi. Yung prinsipyo ni Chupyong C, yung prinsipyo niya, yung sergeant na kontra kay yung kontra kay yung Siri, yung payat. Sabi niya, huwag kayong padadala, mga kapitalista ang mga yan. Yung sinasabi niya na ang tingin niya lahat kapitalista, kunyari lang yan. Huwag kayong padadala. And I learned a lesson on that on my sermon today. Bakit? Kung minsan kasi nagpapadala tayo sa udyok at agos ng kaaway na hindi natin nahahalata. Kaya nga po, kailangan natin na panatilihin yung banal na espiritu sa ating mga buhay. Amen. Maging wise tayo, matatalino tayo. Sabi mo sa katabi mo, matalino ka. Amen. Ang mumutin, iwasan mo na. Bad company will make you bad. Ngayon po ang kanyon. Lakitain nyo, kusto na nadumari ka dati Kristiyano. Hindi guyudak kisuna. Na naduma imposible. Ngayon ang prinsipyo. Ang prinsipyo, balik ako sa inyo kabataan. Kala nag-enjoy kayo Mga kabataan na. Hindi kami napansin ni Pastor. Mga kabataan. Alam nyo yung tukso sa inyo ngayon? Yung mga kamukha ni Gosong at ni Captain Ray. Matanda na. Sige. Yung mga, kahit na matanda. Yun ang mga, ang tukso sa mga babae ngayon, yung mga hindi Kristiyano na magaling magpalipad hangin. Alam nyo, mga lalaking hindi Kristiyano, magaling magpalipad hangin. Oo. Yun ang tukso sa inyo. Kaya wag nyo silang pansinin. Pag Kristiyano yan, hindi nagpapalipad hangin. Nagpapalipad ng katotohanan. Di ba, boys? Pag sinabi nilang I love you ang mga yan, totoo yan. Kasi ang mga yan, Kristiyano ang mga yan, isang salita lang sila at ang pagsasabihan lang nila ng kanilang I love you, sa talagang mahal nila. Di ba, Caster? Hindi ako nagsabi nun, Di ba, Jaden? Oo. May nakita ako doon sa alumni. Oo. Nag-uusap lang naman sila. Tapos smile. Ganun lang. Alam ko, bina-Bible study niya. Bina-Bible study. Dignan mo, katotohanan yung sinasabi niya. Bina-Bible study niya. Mamaya-maya, nandito na sa church yun. Hindi ko kilala yun. Okay. So, mga kapatid, huwag tayong padadala. Oo, magaling sila mag-sermon. Magaling sila ng ganito. Ang tanong, totoo ba yung sinasabi? O palipad hangin lang? Kaya ganon. Mga lalaki, huwag din kayong padadala sa mga make-ups at ganda. An-anwam dyan na pintas, no rinukermet ti kararwana. An-anwam dyan na tayag. Kahambang akyot. May mayat di basit. Napintas nga basit. Cute. Kristiyano pa'y. Amen. Ganun lang yon. Kaya mga kapatid, time na. Time na. Abstain. Iwasan ninyo ang masama. Amen. Numadmuyo nga madin kan saanan nga nasayat saan kayo gumapan. Kayo mga kabataan, may mga sayawan na, di ba?
May GS. Bungam ni Mama, Mama, required. Bababa ang grades ko. Top 2 ako. Hindi. Sabi lang yun. Sabi lang, sa mapa, hindi pwede yan. Sabihin niyo yung teacher, ako ang sasagot. Oo, hindi ako nagbibiro. Sabihin niyo ang pangalan ng teacher, pupunta ako sa division. That is the religious rights that we have. Kung ano ang practice ng religion natin, it must be accepted by the DepEd. Because there is a freedom of religion. Article 3, Section 5, we are free to practice our religion. Amen? Kaya, yes, yun nga. Ina-exam nila, tayo ina-exam. Kaya, kausapin natin. Gusto nyo akong pumunta sa principal? Kaya ko, yes. Kailan? Hindi ako nagbibiro. Kung gano'n ang gagawin nila, kaya ko. Bakit? Ipaglalaban natin ang katotohanan. Pero kung gusto nyo naman, makita naman na kaya, mat, minsan na lang tayo. Siyempre ipili da. Kung talagang ayaw nyo, ibababa nilang grades. Punta natin, reklamo natin. Because that is voluntary activity. Kaya nga ginagawa nila ng gabi. Out of the school hours. Because it is not counted on the school hour. Simple lang yun. Kaya, pero ngamin na dumamat, kaya taymot ngamin, tano mapadasan di anak kumat, iti agbado ti gown. Mapadasan na mo ti agrigulo. Mapadasan na mo ti agrigulo. Mapadasan na mo ti agbaling nga head turner. Minsan kasi parang ganun tayo eh. Pero alam nyo, kung talagang ayaw, kahit ibaba yung grades, you are ready for the sake of your holiness. Amen. Amen. Hindi talaga, naturad unay na tanga mapi teacher, ibagay ito kasaritak. Sika? Di ba? Sabihin niya, ireklamo ko sa DepEd, gagawa ako ng resolution. Okay. Gano'n lang po yun. Okay, so purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, ganun po tayo, firm po tayo. Baka kat numapan ka mo, into kan, pastor, mapanag, umanang ako, tugawak laang. Ano ka? Tugaw ka laang? Kung kunabi di sakam. Tunakan, imay di crush mo. Can I dance? Can we dance? Hindi, kasi bawal sa amin. Umulit-ulit. Can we dance? Yes. Yes. Diba? Kaya kung gusto mo rin talaga, walang magagawa. Kahit i-preach ko pa ng i-preach dito. But, ang sabi ng Bible, abstain, umiwas sa masama. Anyo na yun ng kasamaan. Alam mo na, madali kang matukso. Bakit ka pa lalapit sa tukso? Hindi, pastor, lalayo yan, yung tukso lalayo. Hindi lalayo kailanman. Lalo ka pang lalapitan. Iniling kong tumayo po tayong lahat. While waiting for the Lord, let us be holy. And as we partake our communion today, we are declaring that we will follow the Lord, whatever it takes, whatever happen. Whatever happen, whatever it takes, we will follow the Lord. Even our life is at stake, we will follow the Lord. Bakit po? Kasi we want to go to heaven and we want to stay to have an eternity with the Lord. Gusto nating ang buhay natin sa kabilang buhay ay talagang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. So sana po
hayaan natin ang Espiritu ang mag-enlighten sa atin. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang mag-purify sa atin. At hayaan natin ang kanyang salita na naipipreach ang siyang magbigay sa atin ng kaliwanagan at gabay sa ating pamumuhay na espiritual. At tuturuan din tayo ng banal na Espiritu kung paano tayo mamuhay sa katotohanan at tignan ang masama at mabuti. He will give us wisdom. May I ask, Madam Miriam, Sister Dalisay, Sister Chit, okay. And may I ask Brother Roland Labisig and Pastor Ryan J. Okay. Hallelujah. Tayo pong lahat sa mandali ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Ako ng iyong lingkod, humingi rin po ng kapatawaran kung mayroong mga harsh word na nabigkas. Lord, I ask you to forgive me and forgive us. And sa oras pong ito, gaya po ng sinabi mo sa iyong mga talisalita, tulungan niyo po kami na mamuhay sa kabanalan. Sa amin lang, hindi namin kaya, Panginoon. Hindi po namin kaya. May mga kahinaan kami, mga limitasyon kami. Ngunit hayaan mo na ang limitasyon at kahinaan namin ay maging kalakasan kung kami ay magtitiwala sa inyo. Lord, i-bless mo ang bawat isa. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Tinanggap ko mula sa Panginoon ang teaching na ito na pinasa ko sa inyo ng gabing trinaydor ang Panginoong Hesus. Kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpreparasyon niya ito at saka sinabi, ito ang aking katawan. Ito ang katawan ko na para sa inyo. Gawin ninyo ito para maalala nyo ako. Ganon din, pagkatapos ng hapunan, kumuha ng baso at sinabi, ito ang dugo ko dahil dito, mayroon ng bagong kasunduhan ang Diyos sa inyo. Pag ininim nyo at gawin nyo para maalala niyo ako. We will have our communion today. And as our brethren, they will serve the table. Please have a meditation in your own. And you can ask to the Lord, you can pray to the Lord personally, ano man ang mga kahilingan mo. Habang inaawit natin ang communion song. Brother Roland and Pastor Ryan J. serve the brethren with the symbol of the body. And sisters serve the brethren with the symbol of the blood. Quiet my soul, remember redemption's here, your blood was spilled for my ransom.
The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. And lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Lead me to your heart. 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 Lead me to your Tinanggap ko mula sa Panginoon ang teaching na ito na pinasa ko sa inyo. Nang gabing trinaydor ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpera-peraso ito at sinabi, ito ang katawan ko na para sa inyo. Gawin ninyo ito para maalala niyo ako. Dakilang Diyos, nandito po ang tinapay sa aming mga kamay. Amin po itong tatanggapin ng sabay-sabay. Nagpapakita po ng aming pagkakaisa bilang iyong mga anak. At naalala po namin ang iyong ginawa sa cross kung saan ikaw po, O Diyos, ay napako, napuno ng latay para sa kagalingan po ng aming mga karamdamang pisikal at higit sa lahat, ang aming mga espiritual na kalalagyan. Pinagaling niyo kami mula po sa kasalanan. Salamat po, O Diyos. At sa pagtanggap po namin, muli mong ipaalala sa amin na kami ay iyong binago. Kami ay iyong mga anak na dapat mamuhay sa katuwiran. Pagpalain mo po ang simbolo ng iyong katawan at ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay para lalo pa po kaming lumalim sa aming pananampalataya at patuloy na mamumuhay sa katuwiran. Bless it, O God, in Jesus' name. Kainin po natin ang tinapay. Kunin po natin ang kupa sa ating kanang kamay at itaas ito. Ganon din pagkatapos mga hapunan, kumuha siya ng baso at sinabi, ito ang dugo ko dahil dito meron ng bagong kasunduan ang Diyos sa inyo. Pag iniinim nyo ito, gawin ninyo ito para maalala nyo ako. Dakilang Diyos, hawak po namin ang kupa.
simbolo po ng iyong dugo na nabubo sa bundok Kalbaryo, na siya pong humugas sa mga kasalanan namin. Ngayon po, kami na po ay pinabanal mo. Tulungan niyo kami na patuloy na mamuhay sa kabanalan. Tulungan niyo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na sumunod sa inyong mga utos, lumayo sa mga masasama, at gawin ang mabuti. Lord, hindi po namin kaya kung wala ang iyong banal na Espiritu. And as we remember you, O God, the purifying power of your blood, we know that, Lord, as we are your children, you will purify us and make us holy. Bless the symbol of your blood as we drink it, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. At salamat po sa kabanalan. Inumin natin ang kupa ng may pasasalamat sa Panginoon. And shall we sing, Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Making me whole. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. May I ask my fellow server, the word of deacons at my back, to please reach out your hand. I-stretch out nyo yung mga kanang kamay patungo po sa kongregasyon as we declare the blessing of benediction to them. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Siniligtas nyo kami. Binago nyo ang aming mga buhay at patuloy nyo kaming binabago at ginagabayan sa kabanalan. Thank you for today. Thank you for your message. Thank you, Lord. We declare blessing upon blessing to the life of your people. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let the blessing that comes from one God, manifested in three person, ay maranasan ng bawat isang nandirito mula sa araw na ito hanggang sa muli naming pagkikita. They will experience the faithfulness, the greatness, and miracle of God. Amen, and amen, and amen. God bless you. Thank you for serving. Thank you for serving. Ayan, Thank you for serving.